Aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Region 1 epektibo na sa November 19. Yan ang balitang tinutukan. Live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, inaabangan na ng ilan sa ating mga kababayan ang pagpapatupad ng minimum wage increase sa mga minimum wage earners dito sa buong Ilocos Region. Magandang balita raw para sa security guard na si Heidi. Ang pagpapatupad ng minimum wage increase ngayong buwan ng Nobyembre. Sa inilabas na bagong wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Rehiyon 1, magsisimula na ang aumento sa sahod sa November 19, 2025. At dahil kabilang si Heidi sa mga minimum wage earner sa rehiyon, malaking tulong daw ito para sa kanya. Kung tutusin, ma'am, gusto ko rin yung tumaas kunti ng sahod namin para sa pamilya namin, ma'am. Kasi yung tumataas lahat ng mga bilihin, ma'am. Madaragdagan ng 37 hanggang 45 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Establishments employing less than 10 should be receiving 480 pesos, and those employing 8 employees and above, they should be receiving 505 pesos. Para naman sa mga kasambahay, may dagdag 700 pesos din sa kanilang buwan ng sahod sa ilalim ng bagong kautusan. Ibig sabihin, magiging 6,700 pesos na ang minimum na buwan ng sahod ng mga kasambahay. Dumaan sa maraming proseso at pananaliksik ang kautusan bago ito ipinasa ayon sa RTWPB Ilocos Region. Isinaalang-alang din ng ahensya ang kakayahan ng mga employer sa pagpapasahod ng kanilang mga empleyado. Ito yung economy natin na nagsasabi naman na ito yung kaya ng ating mga establishments. Hanggang dito lang tayo. Because beyond that, magkakaroon na ito ng impact sa ating unemployment, sa ating inflation. Babala ng Department of Labor and Employment na mahaharap sa civil at criminal case ang mga business establishments na hindi tutupad sa bagong wage order. Chris, ang mga hindi tutupad sa mga bagong kautusan ng Dole Region 1 ay maaaring makulong ng 2 hanggang 4 na taon. Mamumulta rin sila ng 10,000 hanggang 100,000 piso. Mahaharap din sila sa tinatawag natin na double indemnity. Ibig sabihin, kung magkano yung kulang sa sahod na ibinibigay sa isang empleyado, ay doble na ito na babayaran ng employer. Samantala, inaasahan naman ng Dole Region 1 na magko-comply lahat ng mga business establishments pagdating ng November 19. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio.